Good morning, good morning, good morning! Another vlog. Usually, ako na naman mag-isa rito sa bahay. Kumain ako guys ng alas 6 ng almusal bago ko naglinis ng bahay. Kasi wala pa maibigay yung agency ng katulong dahil ang katulong pala nila ay mga walang requirements, walang ID. Alangan tatanggapin namin ng walang ID guys. Delikado ang panahon, di ba? Kaya sabi ko, doon sa agency, kahit police clearance lang. Kung walang ID, walang NBI, kahit police clearance lang guys. Okay na sa akin yon. Kasi, mahirap naman yung may kaso pala yung katulong eh. Tapos, papasok sa akin, ako lang mag-isa rito. Baka katayin ako, di ba guys? Ang ulam ko guys ay patalbog sa malunggay. Yan. Tapos may prito ko. Kuha akong prito. Ayan, prito. Tinatakpan ko guys kasi malangaw. Yan. Yan ang tapos may mango, Milo, tubig. Yan. Nagutom na ako guys kasi alas 6 ako kumain eh. Anong oras na? Tatangalian na rin naman. Kaya kain na rin ako. Umaga ako kumakain guys kasi uminom mo ng gamot sa umaga. Kaya kumakain na ako ng almusal. Ano ng oras na? Tatangalian na rin ako para mamaya uupo na lang ako sa sopa manunod ng face to face saka TVJ. Umalis na yung bunso ko eh. Umuwi lang yung guys. Mga nilabahan kong damit niya saka pinalansya. Kukunin na niya yun, dala na niya yun. Tapos magsisimba kami. Kasi sa guys, yung condo niya malapit sa trabaho niya. Kaya nagko-condo siya. Kaya matulog lang yan dito guys. Isang araw lang. Pero sabi niya maglilib daw siya ng Pasko hanggang 27. Yung panganay ko sa kanyang apo ko nandito rin sa 21. Kaya kumpleto kami mag-ina. Alam mo guys, nahiya na ako mag-ain ng pagkain sa bunso ko. Hindi na sanay kumain ng lutong bahay. Nasanay na sa pagkain ng hotel. Mantakay magmamadali ako magluto na may gulay. Hindi kakain. Minsan kakain siya, tatakpan niya yung ulam niya dyan. Kaya sabi ko sa kanya kapos sa Jollibee. Galing kami simbahan. Hindi ka na sanay kumain ng lutong bahay. Pag alam ko magdarating siya guys, magluluto na akong bagong kanin. Saka ulam na may gulay. Ang nangyayari, kakain siya, busin yung kanin niya. Konti lang kukunin niyang ulam. Tatakpan na niya yung ulam dyan. Sabi ko, hindi ka na sanay sa lutong bahay. Lalo na, nagbabalak mag-inter island. Passenger. Assistant chief cook. Para may pagkakataon daw sa makasakay sa cruise ship. Kaya iiwanan niya yung trabaho niya sa hotel bilang manager. Nag-apply siya ng passenger na barko biyahe mo Zambales. Kasi gustong gusto talaga ng bunso ko guys na magseaman. Nag-apply siya sa mga agency. Kulang daw yung kanyang experience. Kaya
May bumibili. Dali. Sama kita guys. Para makita mo may bumibili. Ano yon? Ilan? Ilan? Yan ang kailangan ko po ng bariya. Kaya tingnan mo yung oras ko, guys. Maaga ako nag-aasikaso dito sa bahay. Dahil pag natapos na mag-asikaso ng buong bahay, tindahan na talaga. Pangarap talaga namin sa bunso ko, guys, magbarko. Eh, marami na siya ina-applyan. Kulang daw experience. Masipag niyang anak ko magtrabaho, guys. Yan, kagaya niyan. Magre-resign siya sa hotel. May alis naman siya sa passenger. Magkano ang sahod niya sa hotel? Magkano ang sahod niya sa call center? 40 mahigit. Dito sa passenger, experience na naman habulin niya dyan, guys, eh. Maka 7 months lang siya dyan. Tuloy niya yung niyang cruise ship, pangarap niya. Sabi ko, tuloy mo na yan para magkaroon ka experience. Assistant ship cook siya. Kasi pangarap niya talaga yan, eh. Makasampa ng barko. Makakasampa siya ng barko pa, pero passenger ngayon. Biyahe mo Zambales. Zambales, Maynila. Sabi ko, go mo na yan. Kung talaga yan ang plano mo. Kasi balak niya, guys. Pag naka-experience na siya sa pagbabarko, sa cruise ship, papasok daw siya ng US, doon sa maghanap ng trabaho, para maisama daw niya kami ng papa niya. Sabi ko na, kahit hindi US, kahit Australia, Canada, okay na yun. Kaya lang, tanong ko sa kanya, bago mangyari yung guy, dapat wala na akong maalagang aso. Kasi walang mag-aalaga sa kanila. Si Puti, yung Japanese ko, namatay na. Ano na siya? 6 na buwan na siya. Bukas. 6 na buwan na siya bukas. Tatlo pa ako. Ayoko mag-iwan sa Pilipinas na may mga alaga kong hayop, guys. Kawawa sila, walang mag-aalaga. Napapak ko na lang itong isda, guys. Kasi konti ng kanin ko. Yung kanin talaga, guys, hindi ako nagdadamin yan. Delikado. Ayoko maraming kanin. Magpapapak ako ng ulam. Kasi sa side ng nanay ko, guys, ang kinamatay lahat puro diabetes.
Meron kaming kamag-anak na naputulan ng paa bago namatay. Pamangkin ng nanay ko. Yung aso ko. Diyan ako takot guys eh. Kasi ang diabetes parang cancer na rin yan eh. Kaya konting kanin okay na sa akin guys. Tapos uubusin ko na lang yung ulam ko. Na malunggay. Kaya yung bunso ko guys, hindi na kumakain ng lutong bahay. Ikilala niya ako dahil minsan siya namimili ng ulam ko. Yung iniisip niya, nagluluto naman ako ng mga guys, mga karne-karne, mga minudo, kaldereta. Pag kumpleto kami. Pero kung ako lang dito guys, ang ulam ko talaga pakulong talbos, malunggay, alubati, yan. Alam niya yan. Yung iniisip niya, pauwi siya rito na araw ng linggo, magsisimba kami. Iniisip niya siguro ang ulam na naman ni mamaya may gulay. Kaya siguro kumakain muna sa labas niya bago uwi rito. Sabi ko sa kanya, sanay ka na ng lutong hotel. Yung kanina, umalis siya. Alam ko hindi siya kakain ng kanin. Nilutuan ko na lang ng pancit canton. Doon sa condo yan guys, hindi nagluluto. Dahil yung condo niya, mall. Sa baba, mall. Bumababa na lang siya sa baba para kumain. Yung first time niyang titira ng condo, nagdala ng rice cooker, nagdala ng lalagyan ng kape, asukal, gatas. Inuwi niya rito. Bakit kamo guys? Sa pagod sa trabaho, hindi na niya raw magawa magsaing. Inuwi niya rito, binalik niya rin. Tapos, dala rin siya ng lagayan ng sabon. Lagayan ng mga stock niya. Inuwi rin niya rito dahil wala siyang time. Kasi bago daw sa akin sa condo, kakain na raw siya sa baba ng mall. Tingnan mo, oh. Kinain ko na. Mailo na lang. May bumibili. Ano yun? Dali ah. Ano? Ilang Milo? Wait lang ah. Libangan ko na rin itong guys, tindahan kasi hindi naman ako paalis, palabas-labas ng bahay. Hindi ako mahilig sa kalsada talaga. Wait lang, kunin ko yung pinagkainan ko.
Hindi ako talaga palalabas ng bahay guys. Kaya yung bunso ko, binalik yung tindahan ko dati. Matagal na ako may tindahan guys. Nag-aaral pa yung mga anak ko. Hininto ko lang yung tindahan ko guys nung mag-aasawa na yung anak ko, yung panganay. Iniisip ko pag ito kinasal, mabubuntis, manganganak. Siyempre, walang mag-aasikaso sa kanya. Walang mag-aasikaso dun sa apo ko. Kaya ang ginawa ko, hininto ko yung tindahan ko guys. Para makapag-concentrate akong mag-alaga ng bata. Eh, totoo naman talaga eh. Dahil yung apo ko guys, hindi natutulog sa gabi. Hindi natutulog sa gabi. Talaga puyat-puyat talaga. Kaya nung dapat yung nakarambuan pa ako may tindahan guys. Itong bunso ko talaga pinupus ako talaga ibalik mo yung tindahan. Magtinda ka na lang ulit. Kasi hindi ka naman lumalabas ng bahay. Kaya sabi ko, sige, bago tayo lumipas sa Cavite, magtinda-tinda muna ako. Kasi guys, ako talaga, excited na ako lumipat ng Cavite. Excited na akong lumipat ng Cavite guys talaga, sa totoo lang. Gusto ko na lumipat sa Cavite guys. Kasi, yung ambience ba, dito, siksika ng mga bahay. Dati, nung binili ko to, pag bungad mo ng pintuan, ang hangin, pag ganun, diba? Papunta sa mukha mo. Ngayon guys, kahit sa parking lot namin mainit. Kaya yung kotse namin, pag nililinisan ko guys, mainit, pawis na pawis talaga ako. Eh, naghahanap naman ako ng ganung lugar na yung paglabas mo ng mukha sa pintuan eh, mahangin. Eh, dito talagang mainit, kahit sa parking lot, mainit. Sabi ko nga eh, ginagawa na yung bahay guys. Mabakura lang namin yun. Malagyan lang ng tiles sa loob ng bahay. Saka tiles ng kusina. Ay, isang kwarto lang. Okay na sa akin guys. Lilipatan ko na talaga yun. Kasi itong bahay naman ito guys eh, tinirahan ko nga ito, butas-butas ang bubong eh, binenta sa akin ito. Napagtiisan ko. Kaya, excited na akong lumipat sa Cavite guys, sa totoo lang. Punta akong nanawa dito sa lugar nito guys. Dahil nga, nung bumili kasi ako dito guys, konti pa lang mga tao. Konti pa lang mga tao, saka presko, mahangin. Ngayon, di na. Marami ng tao dito. Lalo na yung mga bahay-bahay dito, dating kapitbahay ko. Pinaupahan na yung mga bahay-bahay din na. Kaya, sabi ko, paupahan ko na lang ng bahay. Sabi ko, ayoko na ngayon upa na buong pamilya eh. Uupa. Bed space okay na yun guys. Kasi marami naman mga ano rito. Rider. Marami eskwelahan dito. Mga teacher. Mga estudyante. Ipopost ko lang sa Facebook yan. Marami na nakikita. Madali lang i-post yan. Good morning, good morning, good morning. Ako ulit ang makikita ng araw pa darating apo ko sa kayong panganay ko.
Kaya ang vlog ko kapo yung vlog ko, kasama ko yung bunso ko dahil nagsimba kami. Ngayon, solo flight na naman ako guys. Ay maaga ako gumigising para marami ang nagagawang gawaing bahay. O ngayon, alas 9, tapos na ako sa gawaing bahay. Kaya, paupo po na lang. So, kumain na ulit ako. Pangalawang kain ko na ito guys. Mamaya na ako mag-toothbrush. Tulog yung lahat ang alaga kong aso. Ito naman yung dalawa rito. Yung isa rito yung senior talaga. Ayun, sa ilalim. Tulog na tulog. May electric pan pa siya. Diba? Kaya ako guys, ito ang buhay. Ang buhay ng nagsosolo lagi. Kaya ang vlog ko, lagi ako solo. Mamaya mag-exercise na ako guys. Bago umalis yung bunso ko kanina, nakapag-map ako sa taas. Nakapaglinis ako sa taas. Nakapagtupi ako ng damit. Ngayon, kung sakali bukas, 19 na bukas, maglalaban naman ako. Magpapalit ako ng cover ng sopa. Para sa Pasko talagang malinis. Ay naku guys, ang hirap-hirap talaga maghanap ng katulong. Kaya, naiinis talaga ako dito sa umalis na katulong ko. Hindi talaga naghintay na mayroong papalit na sa kanya. Yung agency namang kausap namin, ang labo-labo. Ang panganay ko, may message na. Gising na to. Good morning, ma. Gandang araw. God bless ating lahat.